maraming problema ang dumadaan. Makikita mo na hangiti ang isang tao, ngunit mayroon na pala siyang malalim na pinagdadaanan. Maliit man o malaki, kailangan pagtuunan ng pansin. Hindi porke maliit ang problema, ay babaliwalain na lang. Kaya paano ito masosolusyonan? Pwede kayang biglaan na lang maglaho lahat ng problema? Pwede bang mabuhay na lang na masaya at walang kahit anong inaalala? Halika na! Agal-bangan, palibasang lesbias. Wow, ano yan, France Tab? Nandito ako sa harap nyo, hello! Ay, nandiyan ka pala. Isa ka pa! Nakikita. Isa ka pa! Hindi ka na naman ako fit uniform, lunis na lunis, so papagalitan ka. Pero mo naman, may hirap. Bitbitin nyo na nga lang yung bag ko. Total, mabait naman kayo. Kasi yung mukha, never mind. Grabe ka no? Guwapo naman ako Kaso, Pogi din ang gusto. sinabi niya. Pero yung sinabi mo, Good morning, Ana. Ako na magdadala ng bag mo. Good morning din. Huwag na ako na kaya ko na. ikaw na nga ba Sige. Di rin ako na-inform na. First date pa lang. Kamayang hapon na pala card natin, no? Kinakabahan na ako. Kung ano makuha mo, maging proud ka na lang din. Proud naman kami sa'yo. Hindi naman pwede yung ganun. Active ka naman sa klase eh. Mataas mo kami yan. Hindi rin natin pwede. Tignan na lang mamaya. Atin ba si Intang nila sa'yo? Kanino lang tayo? Kasi, Sige. Alam nyo, kulang na lang magkandungan na kayo. kasi magsasalita kapag Peter. Sa pag-aaral ko pa nga lang, hirap na ako, dadagdagan ko pa man. Pwede naman ko kami yung mag-aaral. Sabi rin kayo, din. Basta ako, okay na ako sa buhay ko ngayon. Tara mo na bumili pa sa kantin. Gusto mo lang sa Noel eh. Kaya Ayaw ko nga. sabihin. Hindi nyo man lang tinapos yung laro bago kayo lumayas, ha? Sige! Ba't di dinadrawal mo yung mga hindi mo pakikita mo? Wala ka ba si sir? Marlon, tara man din. Ganda, tara. Wait, sama ako. Andiyan na si Sir! Ano to? Is this hyperpigmentation? Please, pakigura. You. Anyway, I'll be checking your attendance. Morning class. Good morning, Sir Dominic. Please be seated. Where is Stella Dikdik? Okay. Sino ang wala? Na-accept na si Kevin po. Asan sila? Baka na-fit na. Oo naman to kasi nagkasama kanina. Kadiri. Yo. Yeah. Makasali. Good morning, Sir Dominic. Sorry, we're late. Good morning, Mr. Romualdez and Mr. Buenavista. I hope this won't happen again, especially on Mondays. Yes, sir. Okay, let's start our class with a short prayer to be led by Mr. De La Cruz. Hindi ka na gusto mo ako ng babayad.
Hindi, huwag na, ako na. Sige, ate, ito na po ba sa kung namin dalawa? Dalawa. Uy, nandiyan na pala yung mga salot. Pero wag kang maingay, baka marinig ka. O bakit? Ikaw naman ah. Ano ba yaan mo nila dito sa atin? Pagdating na kabaklaan? May problema ba kayo sa amin? Hayaan mo na nga sila. Tara na. Hindi, may sasabi sila eh. Oo, may problema kami sa inyo. Ano naman mo yun? Sorry, tama na yan. Baka mapawi pa tayo. Alam nyo, ito yung tunay na sasalipon at dapat itapon sa basurahan. Tara na nga. Kaya niyo yung ginagawa kayo ngayon yun. Hindi, mga salot talaga. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Next time din sana huwag mo na lang din yung pansinin yung mga ganun. Kasi mas lalo lang din lalala. Asa man lang nila tayo, lalo sila sa lugar. Alam ko naman. Pero pag lalo mo kasi silang pinapansin, lalo lang din sila magsasalita. Kaya hayaan mo na yung mga ganun. Kapag sobra-sobra na sila, sige ako pa sasapak sa kanila. Alam mo, ang hirap lang kasi minsan, parang nag-enjoy na nga tayo, bigla sila susuko tas manggugulo. Sanayan lang din siguro, hindi natin kontrolado yung mga iniisip nila, pero kontrolado natin kung paano tayo magre-react. Oo nga, pero parang kahit anong gawin natin, meron para silang masasabi. Kaya nga andito tayo para maging support system ng isa't isa, di ba? Pagod ka na ba? Hindi naman sa pagod, pero nakakainisan talaga eh. Kaya mo naman, di ba? Alam kong may dahilan kung bakit tayo nandito at hindi tayo magpapatalo sa kanila. Alam mo, buti na nandito ka. Kung wala ka, ewan ko, baka kahit babae sila, patulong ko sila. Pero seryoso, kaya natin to. Hayaan mo kapag sumobra na talaga sila, sabay tayong lalaban, okay? Pero ngayon, pakita natin na mas mataas tayo sa kanila. Alam mo, tara na, may subject po tayo. Dito Kaylee, mag-usap tayo. Ano to Kaylee? Ang baba, birthday niyo na to, tapos hindi ka ang first honor. Nakakahiya, dapat talaga late ako nagpunta eh. Ma, may iba pong mga tao dito, nakakahiya ba? Pwede sa banran, pag-isapan ko kaya mamaya sa bahay. Wala akong pakialam, dapat nga mas mahiya ka sa sarili mo. Dami kong ginagawang sakripisyo para sa'yo. Tapos eto lang igaganti mo. Ma, alam ko naman po yun, pero tao rin ako. Hindi sa lahat ng oras ko kumuha kung ano yung gusto nyo. Tao ka pala, pero hindi ka marunong umispeto ng mga sakripisyo. Alam mo bang ginagawa ko lahat para lang bigyan ka ng magandang kinabukasan? Alam mo bang hindi ako kumakain ng maayos para lang bilhin yung mga pangangailangan mo? Tapos sasabihin mo sa akin hindi mo kaya? Ano ka, mahina? Maalam ko na po lahat ng sakripisyo nyo, hindi ko po yun kinakalimutan. Pero ginagawa ko naman po lahat ng mga kaya ko eh. Hindi sapat ang ginagawa ang lahat. Kung talagang ginagawa mo ang lahat, hindi ka ganyan. Ano ba mga pinagkakaabalahan mo? Puro kakalokohan. Hindi po, nagsisikap po ako, pero hindi ko naman po kontrolado kung mas magaling sa akin yung iba eh. Huwag mo akong sagutin kay sinisira mo yung mga pangarap ko para sa'yo. Ma, tama na? Paano ko sabihin kung ako na rin ang titigil? Wala na akong nakikitang silbi sa mga ginagawa ko kung ganyan lang din pala ibabalik mo. Ano pa ba yung gusto niyong gawin ko? Ano pa ba yung kailangan kong gawin para maging sapat ako sa inyo? Lagi na lang kayong galit. Tita, pasensya na mo pero hindi mo dapat gawin to. Wala pong nakakadinig sa inyo at nakakaita. Bahala ka sa buhay mo. Umanda ka sa akin sa bahay at tatamaan ka. Okay ka pa ba? Mukha ba okay pag nandiyan nanay mo? Sa bagay. Muna ako naman eh, sige. Tama na nga kayong dalawa. Pinapatawa ka lang namin. Gusto ko muna mapag-isa-iwanan ko na. Basta, dito naman kami bilang kaibigan mo. Pwede ka lumapit sa time. Oo nga. Lahat naman ng kaya ko, ginagawa ko. Pero bakit ganon? Parang hindi pa rin ako nagiging sapat. Sino yan? Sinong nandyan? Sino ka? Ano ginagawa mo rito? Ako si Natalie. Napadaan lang ako rito. Naghahanap ng tahimik na lugar. Pero hindi kita inaasahan na nakita kita dito na ganito. Pasensya na.
Hindi ko alam na may ibang tao pala rito. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Pero masama ang ginagawa mo. Alam kong mahirap, pero hindi yan ang sagot. Hindi mo alam kung gaano kabigat yung dinadala ko. Parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Alam mo, naiintindihan ko. Yung kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin sapat. Kahit anong pilit mo, parang hindi ka pa rin nakikita. Talaga? Paano mo nalagpasan? Hindi madali. Pero kailangan kong tanggapin na hindi ko kailangan maging perpekto para mahalin. At ngayon, andito ako. Para sa'yo. Pero, ang sakit-sakit na. Parang wala nang dahilan para magpatuloy. Alam kong masakit. Pero may dahilan ka pa. Hindi mo pa siguro nakikita. Pero may mga tao ding nagmamahal sa'yo. Kahit hindi ka perpekto. Bigay mo na yan sa akin. Hindi mo kailangan saktan sarili mo para mawala mga problema mo. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Kaya mo. Hindi lang mag-isa. Andito na ako ngayon. Magsasabihan mo. Salamat, Natalie. Hindi saan ka galing? Kanya pa namin nahanap. May nakatali na pa niyo sa kamay mo. Wala lang mo paglagyan ng panyo kanina. Alisin mo nga yan. Tana na, may susunod pa tayong klase. First period na sa tanghali yung card day natin. Sabi ko alisin mo yan. Kung hindi, ako magtatanggal yan. Huwag mo na lang siya pilitin absent ko, ayaw na. Ano yan, ha? Di ba obvious? Tama na nga, tara na. Kaylee, nandito na naman kami kahit anong nangyari. Hindi kami tanga. Naghihintay lang kami na kusa mong sabihin sa amin na Tama na. Ayoko na pinagpipilitan pa ako. Wala kayong alam sa nararamdaman ko. Hindi niyo ako maiintindihan. Paano mo malaman kung di mo na susubukan sabihin? Kasi wala rin naman kayong magagawa. Kung hindi mo kami naiintindihan, bakit hindi mo kami hayaan na makinig? Ang hirap kasi. Parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Hindi ko na alam kung paano ba. Kaya nandito kami. Hindi mo kailangan buhatin lahat mag-isa, Kaylee. Kahit kailan kasi, hindi ko naramdaman na naging sapat ako. Nakikita ka namin, Kaylee. At sapat ka para sa amin. At kahit anong mangyari, nandito lang kami. Tama si Axel. Hindi mo kailangan buhatin lahat mag-isa. Hindi ka perfecto. Pero sino ba naman ang perfecto? Pasensya na kung pati kayo nadadamay pa sa problema ko. Ulit mo rin na yun, no? Kasama ka sa barkada, kaya parte rin kami ng problema mo. Ganun talaga. Tara na nga, tama na yung drama. Uy, alis muna ako nila. May pupuntahan na ako ulit. At saan na naman? Baka mamaya magulat kami ni Axel dito sa Hindi, wala akong ibang gagawin. Wala akong gagawin masamang dito. Wala akong gagawin ba? Mamatay mo kayo. Uy, Natalie, akala ko di na kita maabutan dito eh. Uy, hindi ah. Pwede ka pumunta dito kahit kailan mo gusto. Talaga? Tapuan na natin to. Wala pa kayong klase? Uy, ano muna pangalan mo? Maduga Ay. ka. Oo nga pala. Ako si Kaylee. Alam mo ba ibig sabihin ng pangalan mo? Pagiging may natural na ganda at pagiging simple. May tutulad din sa kagandahan ng loob at mabait. Paano mo naman nalaman yun? Tara nga, upo nga muna tayo. Wala, hulaan mo na lang. Nung maduga ka. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano yun? Para saan to? Wala lang. Tanda lang yan ang pakikipagkaibigan natin. Tandaan mo na lagi lang ako andito para sa'yo. Ayoko nang manatiling mag-isa. Di ko kaya ang buhay na
Pansin ko, madalas ka na umaalis ha. Alas di mo naman nakakasama, nakabanding man lang. Nako, baka mamaya may kasama ka ng boyfriend dyan. Pinagsasabi nito, Hoy Jacob, wala ako yan kaya tigil-tigilan mo. Kung wala naman pala, hindi pupunta. May nakilala kasi akong kaibigan. Huwag kayong mag-alala, ipapakilala ko rin naman siya sa inyo sa susunod. At yung dinay kung papayag siya. Kung totoong kaibigan yan, hindi ka maiyang maipakita sa amin. Di naman sa nahihiya ako. Pero, hindi ko naman din kayo tinatago sa kanya eh. Promise. Hindi naman kami mag-add kung tiyatago mo yung special friend mo na yan. Ang mag-isip ng mga to. Kaya hindi ko kayo sinasama kasi nga mga chismoso kayo. Grabe, chismoso agad. Concern lang naman kami. Tama, concern kami. Pero seryoso, ba't hindi mo siya madala dito? Kasi gusto ko pa siyang makilala ng mas maayos. Tsaka ayoko naman na baka ma-intimidate siya sa inyo kaya ma-overwhelm. Wow, so intimidating pala kami. Gets naman namin, Kaylee, huwag kang mag-alala. Kung importante naman sa yung tao na yan, magiging mabait naman kami. Alam ko naman na mabait kayo kahit medyo kupal, ganon. Siyempre, best friend ko nga kayo. Okay naman pala eh. So, kailan mo kami ipapakilala? Soon, kapag ready na siya. Kung siya man talaga. Pero seryoso, Kaylee. Kahit saan niyo pumunta, basta wag mo kami kakalimutan ha. Oo naman, hindi ko yung kakalimutan. Ay, ano yung bracelet yan? Bago ba yan? Hoy, matagal na to, no? Bahala nga kayo dyan. Snap. Ay, hindi naman, naalis na naman eh, no? Pero seryoso akin. Gusto ko talaga makita ko sino kaibigan niya nila. Same, pero hayaan muna natin siya. Kung mukhang importante sa kanila yung tao yan eh. Mauna ka muna sa room. Pupunta na din ako saglit. Hailey, nasan ka na kaya? Uy, Axel, salamat sa pagsundo ah. Medyo hindi ko pa kasi kaya mag-commute ngayon papuntang school eh. Ikaw naman din kasi, hindi ko na nagsabi sa amin ni Jacob na na-confine ka pa sa ospital. Sana, nadalo ka pa namin. Ayos naman na kasi ako. Ang kaso nga lang, si Mama baka nahihirapan na naman sa mga bayarin namin. Kaya ayun. Gusto mo, magpera muna ako sa inyo ng pera. Pinatulong na rin at kaibigan ko naman ako. Wag na. Nasaan nga pala si Jacob? Hindi ko na alam. Basta sabi na niya, di siya papasok eh. Bago yun ah. Ano ko bang wala kang anak? Parang ang weird lang kasi. Bigla-bigla na lang hindi papasok si Jacob. Ano ka ba? Baka may emergency lang sa kanila. Tsaka, hindi ko siya masyado nakausap kagabi. Saira, Karen, narinig niyo na ba yung tungkol dun sa estudyanteng nagpakamatay? Oo, nakakilabot. Wala nakakalam kung ba't niyang ginawa. Sobrang biglaan daw, parang wala namang sign o kahit anong babala. Weird ba? Wala man lang announcement yung school na tungkol doon. Wala man lang treatment o kahit anong pagpupugay. May mga nakakita daw sa kanya nun sa susunod ng school. Nahimik lang siya. Parang may hinihintay palagi. Ang sabi ng iba, madalas daw siyang may kausap, pero wala naman sila nakikitang kasama niya. Minsan may kasama siyang lalaki. Tiran niyo na nga yan, baka mamaya mapagilipan ko pa yan. Be, ang okay ha? Parang... Pansin ko lang ha, bakit parang hindi na kayo madalas magkasama ni Kevin? Hindi na rin kayo sabay? Wala na kami? Bakit? Ano nangyari? Huwag na muna natin siguro pag-usapan ngayon. Gusto mo ba sumama sa akin? Handa na ako pakilala sa iyong kaibigan ko. Sayang lang din wala ngayon si Jacob. Pero baka bukas sama ko rin kayong dalawa. Ano? Tara? Di, kung hindi, okay lang din naman. Baka may ibang gagawin. Wala mo na ako pupuntahan. Sama ako. Tara? Natalie? Sigurado bang dito kayo lagi nakikita? Oo, palagi. At sigurado kang umalis siya nang hindi mo nagsasabi sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Wala lang, parang ano lang.
Parang ano? Wala naman, baka may emergency lang o kaya may inisikaso siya, ganun. Siguro nga. Pero wala siya ngayon dito, babalik na lang ako mamaya. Sigurado akong pupunta yun. Doon mismo, doon siya nagpakamatay. Seryoso, Freya? Doon talaga? Oo, may nakakita raw sa kanya. Dito huli siyang nakita. Tapos kinabukasan, may nakahanap sa kanya. Paano walang nakakita? Eh, daanan tong lugar na ito, di ba? Hindi ko rin alam eh. Ang sabi lang, parang wala daw talaga. Parang wala daw talagang nakapansin. Ang creepy kaya, lalo na yung sinasabi nilang madalas siyang may kausap dito. Uy, okay lang po kayo, ate? Sige, pasensya na po kayo. Ang gabala dito. Kailangan po makahanap si Nathan. Oh, mabuti naman at pumasok ka na. Wala, may inayos na ako sa ito. Excuse me, Amy. Kilala ko si Natalie. Kamag-anak namin siya. Alam ko rin na kaibigan mo siya. Dahil palagi kanya nakakwento sa amin. Ito nga pala address niya. Diyan mo malalaman lahat ng sagot sa katanungan mo. At kung ka na rin pala pupunta dun sa may pinagtatagpuan niyo, wala ka nakakita. Tandaan niyo, mananaigang mabuti sa masama. Walang sikretong hindi magbibulan. Hindi mo na ako kailangan kumukila natin. Bakit? Masama na isang. Tao. Naiiwan na muna ako. Kailangan ko mo isa. Babay ka sa amin. Tingnan mo na. Kaya na. Duda ko naman ako sa amin para mag-bilis eh. Letter na. Mark pala, padana mo na. Hindi na talaga. Ika na. Bumaba na. Kuya, bakit bumalik ka? Eh ikaw, ba't ka nandito? Di ba may klase kayo? Hindi ko muna pinapasok si Kimberly. May ganap kasi sa eskwelahan nila Kimberly. Kaya alam mo naman na wala lang sapat na pera sa pang-araw-araw kaya hindi mo siya pinapasok ng Kuya Armon mo. Hindi po muna ako papasok sa klase ngayon. May emergency po kasi kaibigan ko. Naku, eh hindi ka na nga nakapasok kahapon ah. So sige, mag-ingat ka na lang. Dito na ba yun? Ako muna ito nga para malaman ko. Sorry ah. Tao po. Matagal na kitang inaantay. Ikaw ba si Kaylee? Opo, ako po. Ano muna ako? Balikan na lang ito maya. Sige. Halika, Iha, upo ka muna. Maaari ko po bang malaman kung ano nangyari kay Natalie? Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin matanggap nangyari sa anak ko. Eto may sulat siya na iniwan para sa iyo. Sa lahat ng makakabasa nito, lalo na kay Kaylee, gusto kong malaman nyo na hindi ako mahina. Hindi ko ginusto ang nangyari sa akin, pero hindi ko rin kayang ipagpatuloy ang buhay na parang wala lang. Walang nakakakita sa bigat na dinadala ko. Wala akong makapitan. At ikaw, Kaylee, tawarin mo ako kung hindi ko nasabi ang totoo noon. Ang ginagawa mo dito? May problema ka ba? Kailan natin sasabihin kay Kaylee totoo? Pag bumalik siya, alam ko naman maintindihan niya to eh. Ano kayang mararamdaman niya? Tutuwa kaya siya? Huwag mo nang isipin yun. Ako naman bahala magsabi sa kanya pagbalik niya dito. Axel, parang di tama to. Anong mali? Anong mali sa ating dalawa? Parang di dapat tayo ganito. Ano ba problema? Paliwanag mo sa akin. Tigil na natin to. Hindi ko na kaya. Kalimutan na lang natin to. Hindi ako mapayag. Bumalik ka dito!
Hindi ka sana tumanggi. Hindi ka sana masasaktan. Pumasok ka na. Walang iya ka, malakas niloloko mo magpakita dito no? Teka na, bakit parang problema mo? Ang pwede naman mukha mo magpakita dito pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko. Maluwan na po kayo. Makakapala pa kayo dyan. Hindi ka mong ginagawa mo dito. Bakit mo nagawa yun kay Natalie, ha? Ayop ka! Kaibigan kita tapos ganun-ganun na yung gagawin mo. Nakakasindi ka! Ano ba tama na? Ganita nga! Punyeta ka! May sapat na binibigay para makulong ka. Tandaan mo yan. Anong klaseng hayop ka? Itigil mo na nga yung pagpapakita ng tao mo. Ano? Sige, subukan na bumalag. Diyos ka pa, tulong! Axel, please! Maawa ka! Tigil mo yan, Axel. Iwan mo ko! Kaibigan natin si Kevin. Iwan mo ko! Pakamulang mo na ako para awa mo na! Anak, ayos ka lang ba? Lagi malalayo ka mabuti sa masama. Minor de edad ka, hindi ka namin dadalhin sa kulungan. Dadalhin ka namin sa Bahay Pag-asa o isang youth care facility ng DSWD. Makipag-ugnayan din kami sa mga magulang mo. Karapatan kang malaman mga paratang laban sa'yo, magkaroon ng abogado at sumailalim sa tamang legal na proseso. Huwag ka naman pumiglas pa, makikipagtulungan kami sa korte upang may tamang mga gagawin mo at hindi na ito maulit pa. Laging mananalig ang mabuti sa masama. The court is now in session. We are here today to hear the case against the minor Axel John Romualdez, who is accused of violating the law under the Republic Act No. 7610 or the Special Protection for Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Prosecutor, you may proceed. Your Honor, the victim Natalie left behind a strong evidence in the form of handwritten letters and a series of recorded messages detailing the abuse she suffered at the hands of the accused. This, alongside the witnesses' statements and medical reports, proves that the defendant committed the crime beyond reasonable doubt. Your Honor, while we acknowledge the passing of the victim, we must also consider that my client is a minor. According to the Juvenile Justice and Welfare Act, children in conflict with the law should be given the opportunity of rehabilitation rather than immediate incarceration. Rehabilitation? Hindi niyo na mababalik ang buhay ng anak ko. Bakit? Alam niyo ba yung pinagdaanan niya bago niya wakas sa sarili niyang buhay? Mrs. Romualdez, you have anything to say regarding your son's action? Hindi ko po alam kung ano masasabi ko dyan, Your Honor. Alam ko naman yung anak ko. Pero kung ano naman ang sinasabi nila about sa anak ko, paano ko naman ito ipagtatanggol? We will now present the victim's final letter as evidence. Miss Kaylee, as one of the last people to be in contact with Natalie, are you willing to read her letter aloud? Yes, Your Honor. Sa lahat ng makakabasa nito, lalo na kay Kaylee, gusto kong malaman niyo na hindi ako mahina. Hindi ko ginusto ang nangyari sa akin, pero hindi ko rin kayang ipagpatuloy ang buhay na parang wala na. Walang nakakita sa bigat ng dinadala ko. Wala akong makapitan. At ikaw, Kaylee, patawarin mo ako kung hindi ko nasabi ang totoo noon. Ayoko kasing maramdaman mo kasalanan mo to dahil hindi mo kasalanan. Pero sana, paglaban mo ako kahit wala na ako. Kasi ayokong mangyari pa to sa iba, lalo na sa'yo. Pasensya na kung hindi ko kinaya ang lahat. Si Axel, isa sa mga kaibigan mo, nagkaroon kami ng relasyon, ngunit alam kong may mali kaya ginusto ko nang itigil. Ngunit ng araw na iyon, pinilit niya ako at ginawa ng masama. Binaboy niya ang buong pagkatao ko. The court will take a short recess before proceeding with further deliberations. This case is far from over, but I assure you, justice will be served. Court is now back in session. We will now hear the testimonies of key witnesses before moving forward with the case. The prosecution may proceed.
Miss Kaylee, can you tell us when you first noticed that there was something wrong with Natalie? Palagi kaming magkasama noon. Masiyahin siya. Pero dumating na lang isang araw na hindi na lang siya nagpakita at nawala. At kailan mo nalaman ang totoong nangyari sa kanya? Nang dahil sa sulat na iniwan niya. Miss Kaylee, sinabi mo na hindi mo agad nalaman ang nangyari kay Natalie. Kung ganon, paano mo masasabing totoo ang mga palatang na laban sa aking kliyente? Kung ganon na hindi siya guilty, bakit hindi siya makatingin sa akin? Wala tayong konkretong ebidensya na si Axel mismo ang gumawa ng krimen. Ang tanging basihan natin ay isang sulat lamang. Pero walang saksi na makakapatunay kung totoo nga ba ang sinasabi sa loob nito. Objection, Your Honor. May mga medical reports at testimonya mula sa pamilya ng biktima na nagpapatunay ng pang-aabuso. Hindi lang ito haka-haka. Sustained. Proceed with the next witness. Mrs. Mariel, bilang ina ng biktima, ano ang gusto mong ipahiwatig sa korte tungkol sa kaso na ito? Gusto ko ng hustisya para sa anak ko. Gusto ko siyang ipaglaban dahil hindi niya man lang nagawang ipaglaban ang sarili niya. The court will now review all evidence and testimonies presented. We will reconvene after a short break for the verdict. This court is adjourned. The court is now in session. Before proceeding with the verdict, let us present the final evidence. Your Honor, our final evidence is the video recording taken by one of our testimony, Mr. Jacob. Mr. Jacob, ano itong sinasabi mong ebidensya? Noong araw po ng insidente, mayroon akong nire-record na video. Your Honor, we request permission to present the video as the final evidence. Your Honor, this footage directly contradicts the defendant's claim of innocence. This is undeniable proof of his actions on the day of the incident. This court acknowledges this as admissible evidence. Mr. Romualdez, do you have anything to say for yourself? Hindi ko po alam na may video. Hindi ko po alam na... Walang hiya ka! Ikaw dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Enough! Given the new evidence, this court will convene in an hour to finalize the verdict. Court is temporarily adjourned. Before we proceed for the final decision, we will now hear from the school's administration, Principal Agatha Alvarez, and Advisor Dominic Gozon. Kayo po ay may nais bang iparating dito sa korting ito? Your Honor, bilang punong guro ng paaralan, lubos akong nalulungkot at nagagalit sa nangyari. Ang paaralan ay isang lugar na dapat ay ligtas para sa lahat ng estudyante. Ngunit nagkulang kami sa pagbibigay protection para kay Natalie. Bilang institusyon, aakuin namin ang responsibilidad para sa kakulangan nito. Hindi namin hahayaan na mangyari pa sa sinumang estudyante ito. Mrs. Mariel, wala kami sapat na salita upang maipahayag namin ang aming pagsisisi. Hindi namin masagip si Natalie, pero sa puntong ito, ang magagawa na lang namin ay maibigay sa kanya ang hustisya. At ikaw naman, Mr. Gozon, bilang tagapayo ng klase ni Axel, may nais ka bang sabihin o iparating dito sa korting ito? Hindi ko inaakalang magagawa mo ito, Axel. Isang estudyanteng itinuring kong parang anak. Bilang guro, tungkulin kong ituro ang tama. Ngunit winasak mo hindi lamang ang iyong kinabukasan, kundi pati na rin ang buhay ng iba. Aminin kong may pagkukulang ako, ngunit hindi ito simpleng pagkakamali. Isa ito ang sinasadyang krimen, at dapat mo harapin ang bigat ng batas. Ang pahayag ng paaralan ay sinasaalang-alang ng korting ito. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang paglilitis. Matapos suriin ng korte ang lahat ng ebidensyang pinakita, kabilang na ang testimonya ng mga saksi, ang sulat ng biktima at ang video na ipinakita ni Jacob. Napag-alaman naming walang duda na ikaw, Axel John Romualdez, ay nagkasala sa kasong panggagahasa sa ilalim ng Republic Act No. 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997. Dahil minor de edad ka pa noong ginawa mo ang krimen, ikaw ay huhusgahan sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Gayunpaman, dahil sa tindi ng iyong ginawa, ikaw ay hindi maaaring patawarin agad-agad. Dahil dito,
Ang hatol ng korte ay ang iupak sa ilalim sa mandatory rehabilitation sa isang youth care facility sa loob ng hindi bababa sa 12 taon o hanggang sa ikaw ay sumapit sa wastong edad. Para sa paglilipat sa piitan ayon sa itinakda ng batas. Maliban dito, ikaw ay inaatasan ng korte na sumailalim sa psychological and behavioral intervention upang matugunan ang iyong mga asal at pananaw. Hindi ito isang parusang basta na lamang ipapato sa iyo, kundi isang pagkakataon upang mapagtanto mo ang iyong mga pagkakamali at matutunang harapin ang iyong mga ginawa. Sa panggaling na sesyon ng korte, ikaw ay idedeklara bilang isang child in conflict with the law. At ikaw ay agad nadadalhin sa bahay Pag-asa upang simulan ang iyong sentensya. Pagdating ng takdang panahon, ikaw ay maaaring ilipat sa mas mataas na correctional facility kung hindi mapapatunayan na ikaw nga ay tunay na nagbago. Ang kasong ito ay formal ko nang isinasara. Akala ko iba ka, pero mali pala ako. Salamat sa pagpunta mo, Kaylee. Alam kong hindi madali ang desisyong ito, pero nandito ka na, at isa itong malaking hakbang. Hindi kita pipilitin na magsalita agad, pero gusto kong malaman mo na isa itong ligtas na espasyo para sa'yo. Walang mahusga sa'yo. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Walang tamang paraan na magsisimula, Kaylee. Kung ano ang kaya mo sabihin ngayon, yun lang muna. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na ilabas ang lahat sa isang upuan lang. Gusto ko itang tanong, ano ang nagtulak sa'yo upang ikaw ay pumunta rito ngayon? Pakiramdam ko, hindi ko na kayang mag-isip. Sa simula, akala ko kaya mag-isip. Akala ko kaya mag-isip. Pero, hindi pala ganun ko. Lalo na nalaman ko ito. Ano ang totoo na tinatawag mo? Akala ko isa siyang kaibigan. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano yung totoo. Hindi ko na alam kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan ko. At hindi mo na rin alam kung paano mo pagkakatiwalaan ang sarili mo? Oo, dahil pakiramdam ko kasalanan ko yung lahat. Dapat noon pa lang napansin ko na parang may mali na. Pero hinayaan ko lang. Dahil doon, may nasaktan. Dahil doon may nawala. Alam kong mahirap itong pakinggan, pero hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo responsibilidad ang ginawang aksyon ng ibang tao. Ang pananagutan ay nasa gumawa ng mali, hindi sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Wala kang kasalanan sa nangyari. Nakikita kong matagal mo na kinikimkim ang lahat ng ito. Hindi madali ang bitbit mong sakit, Kaylee. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. May mga taong handang tumulong sa'yo, handang makinig sa'yo. Handang makinig sa'yo at handang samahan ka sa paghilom. Pero paano ako maghihilom kung hindi ko alam kung kailan matatapos yung sakit? Ang paghilom ay hindi isang patag na daan. May mga araw na pakiramdam mo ay okay ka na at may mga araw naman na parang bumabalik ka sa simula at okay lang yon. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Ang mahalaga ay hinahayaan mo maramdaman ng sakit pero hindi mo hinahayaang lamunin ka dito. Susubukan ko. Handa ako samahan sa pagsubok mo ngayon. Alam kong nagtataka ka kung bakit kita pinapunta dito. Pero gusto ko lang malaman, ano ba yung nangyari sa inyo ni Axel? Hindi ko rin alam eh. Basta isang araw bigla niya na lang ako kinausap at sinabi niyang pagod na siya sa relasyon namin. Ano bang kailangan natin pag-usapan? Ilang araw ka na nanlalamig sa akin ah. So tapos niya ito, Kevin. Ha? Bakit? Sa totoo lang, pagod na ako, Kevin eh. Hanggang kailan na lang pa tayong ganito? Pagod na ako sa mahusga ng mga tao. Ganun-ganun na lang ba yun, Axel? Akala ko ba hindi ka mapapagod? Akala ko ba hanggang dulo to?
Akala ko rin, pero pasensya na, gusto ko na talagang bumitaw. May nakilala ko at kanya ko naramdaman yung payapang hinahanap. Nakita ba kayo ni Kaylee mamaya? Oo, gusto ko na rin sabihin yung tungkol sa atin. Huwag mo na siguro, huwag pa ko yan. Bakit? Basta. Gago ka, Axel. Napakagago mo. Paano mo nagawa sa akin lahat ng to? Sorry, Kevin. Sa'yo na ang sorry mo. Tinanggap ko na lang din. Wala din naman ako magagawa kung yun yung desisyon niya. Mahirap din kasi naging sitwasyon namin. Pasensya ka na ya. Ako na yung humingi ng tawad sa mga ginawa niya. Wala ka naman kasalanan doon. Tara na, bumalik sa room. Saglit lang. Sagutin ko lang to. Sige, mauna ka na. Hello? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol sa Brent, Alam ko na hindi ka pa ready sa makipagrelasyon ulit. Pero gusto ko sanang sabihin sa'yo na matagal na kitang napapansin noon pa man. anong ibig mo sabihin? Gusto ko sanang hingin yung permiso mo na maging okay ka ulit. Papaalala ko lang sa'yo Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging hindi handa. Kaya hindi ko din alam kung mabibigyan kita ng pag-asa. Ayos lang yun, nahintay nga kita ng mas matagal pa dun eh. Lahat ng problema ay may solusyon. Hindi naman tayo binibigyan ng Diyos ng problema na hindi naman natin kayang lagpasan. Hindi pagkitil sa buhay at pananakit sa sarili ang dapat na gawin. Mayroong mga tao ang handang makinig sa atin at handang manatili sa tabi natin hanggang malampasan natin ang mga pagsubok sa buhay. Ang buhay at katawan natin ay biyaya ng Diyos na dapat nating ingatan hanggang sa huling hininga na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat ng nagawa kong kamalian ay pinagsisihan ko. Pinili ko dapat ang mabuti kaysa sa masama. Alam kong hindi na magbabalik pa ng panahon, ngunit sisikapin ko na makabawi sa mga kamalian na ginawa ko sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Nang dahil sa isang pagkakamali, na wala ang mga taong walang ibang ginawa kung hindi magpakatoo sa akin at handa akong samahan sa lahat ng oras. Piliin natin ang mga taong pagkakatiwalaan natin. Kilalanin natin sila ng mabuti kung magdudulot ba sila sa atin ng kabutihan o ng kapahamakan. Ilatisin natin ng mabuti kung may mali ba sa kanila at kung may nagagawa silang kasinungalingan sa likuran natin. Ang tiwala na ibinibigay natin ay kailangang ingatan dahil kapag ito ay nasira, hindi na muli itong maibabalik pa. Lagi rin nating tatandaan na hindi lahat ng kaibigan ay mapagkakatiwalaan. Nalulunod sa pangangamba, puno ng baga, pasuko ka na. San ka kakapit kung malalim na? Ang sabi ay ate lang yan. Nalulunod sa pangangamba, di mo alam kung may pangtustos pa. Nagkaubusan na ng pang-medisina. Ang sabi, bahala ka na. Ang pagkakalunod ay nararanasan mo na ba? Sana'y makahon ka pagkat kailangan kanila. Nalulunod sa pangangamba, mga barusang di humuhupa. Saan ka kakapit kung malalim na? Ang sabi, mababaw lang yan. Ang pagkakalunod ay nararanasan ng iba.
Mga bakla kayo, tumigil kayo. Mga bakla kayo. Utang ina ng mga bata. Ano to? Is this hyperpigmentation? Please makigura. Papalapit pa lang si sa bahay ni na Emily. Aligaga na siya. It's more of an elementals. 1, 2, 3. Salmo. Bibika? Bibika. Sino ba kaya ang Kung di man tayo Tagal po nila. This is behind the scene. Pwede rin maging tulad sa kagandahan ng loob, at pag-inisan ng puso. Pwede rin tagal po nila. Behind the scene. Yo, what's up, man? Ay, wala pa. Ano yan? Ano eksena mo dyan, Bes? Ate Mia, pating pa ko naman. Ikaw pa rin ang nakikita, ang yakap mo. Chismis. Ito ang pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Walang makakatalo sa sarap ng chismis. Mo sa akin umilit ka pa ng isa. Kung ganon, iinom mo na ngayon. Anong bakero dyan sa boyfriend mo? Ako ang gusto mo, hindi mo mapipili. Pagkarating ko nga'y agad kong kinuha yung mga pinamili ko. Agad ko naman kinuha yung plato sa lamesa. Nakita ko nga si ate, kinamusta ko siya kasi mukha na siyang pagod. Pero napansin ko mukha siyang diwata, pinagtitinda ng pares. Raven. Go. Hello? Natin to. Hindi ako mapayag. Hi, Bernard! Itigil ang skibidi-gya, Riz. Only know how. Hindi, sampal na. 1, 2, 3, go. Oh! Bakit?